sabi ng aming reporter na mas konti daw yung tao ngayon kumpara kahapon. Opo, magandang gabi po, Ma'am Pinky. No? Tulad po nung ni-report ni Ma'am Sujin, mas konti po talaga ang mga pasahero natin usually pag ganito pong November 1. Kasi nga po, nakapag-sialis na po yung karamihan sa ating mga kababayan. No? Pero kung ikukumpira, hindi pa rin naman po ito kakontian dahil sa ngayon, as of 6 p.m., nakapagtala na rin tayo ng 110,000 passengers. Well on its way sa target natin ng 161. So, at ito ay patuloy pa rin tayo sa pag-aasikaso ng mga pasahero dito kasi marami pa po tayong inaasahan hanggang mamayang gabi. Bukas po, bahagyang bababa niyan, Ma'am Pinky. Tapos inaasahan natin sa Friday ay sa Sunday, ang Monday and Tuesday, yung pagbabalik naman po nila. So yun naman po ang paghahandaan natin. Okay, so yung sinabi niyo pong 110,000 na mga pasahero, sapat po ba yung mga bus para sa kanila? Ay, opo, sapat na sapat po yung ating mga pampublikong sasakyan. Maaga po kasi nating napaghahandaan to, Ma'am Pinky. As early as 3 weeks ago, nakipagpulong na po tayo sa mga stakeholders natin, sa mga bus operators, and sa mga regulators natin upang tiyakin na hindi po tayo magkakaroon ng shortage sa mga pampublikong sasakyan. Tiniyak natin, meron po mga extra units naka-on standby para sa haling kakailanganin, agad-agad po natin madideploy. Ganun din naman po yung LTFRB, nandito po sila on the ground para kung sakali, makapag-issue po sila ng agarang special permit. Meron ho ba o sapat yung mga bus papuntang Bicol, sir? Opo, hindi naman po tayo nagkulang sa mga bus patungong Bicol. Medyo kumonti po kasi, Ma'am Pinky, yung mga kababayan natin na pumunta sa Bicol ngayong taon. Dahil nga po nung resulta ng bagyong Christine, nagkaroon po ng konting kahirapan ng pagbabiyahe sa Bicol. In fact, over the weekend, last weekend, hanggang Monday, Tuesday, pinahinto po yung biyahe natin dyan dahil marami pa pong baha, marami pa pong debris, at yung trapiko po medyo humaba. Umabot po sila ng 30 kilometers ng standstill. So siguro yung ibang sa mga kababayan natin, nagdalawang isip po itutuloy na yung pagbiyahe nila, lalong-lalo na't may isang bagyo pang pumasok, si Bagyong Leon. So hindi po sila ganun kadami. But despite the fact, pero nagganon sa Bicol, pero ibang probinsya naman natin humabol at dumami rin po. Okay. Sir Jason, yung pong kahit na sinabi natin kanina yung mga pets, alam naman natin to every year nakakausap ka namin. At how different is this year? Sabihin na lang natin from last year sa inyong experience, sir. Well, at this time, Ma'am Pinky, medyo na yung mga kababayan natin, aware na po sila sa mga requirement natin sa pagdadala ng mga fur babies natin. So, ngayon po, hindi na sila masyado kailangan paalalahanan na kahit paano dapat lagyan po ito ng diaper, sa carrier at kung ano pa. Kasi talaga naman gusto rin nila komportable yung mga alaga nila. Kasi bukod naman dito, ang nagiging challenge, yung mga ibang types of na hayop na dinadala. Usually, aside from dogs and cats, mga manok po, Ma'am Pinky, ang dinadala ng mga kababayan natin sa lalawigan. May kasama manok. Opo, kasama po yung manok, yung mga pinanlalaban po sa tupada, yung mga ganyan po. So yun po yung kadalasan dinadala nila dito. Pero through the years, nakita naman natin kasi mahal naman nila itong mga alaga nila, kaya naman sinisiguradong nasa maayos din na lalagyan. Walang aberya today, sir? Ay, awa ng Diyos, wala naman po, Ma'am Pinky. Bukod sa kahapon na nagkaroon ng konting pagpila at konting pagsisikip dahil sa sheer volume of passengers, umabot tayo ng 194,000. Wala naman po tayong naitalang any untoward incident. Maganda rin kasi na presensya po yung ating mga uniform personnel dito sa terminal. Kaya naman nagdadalawang isip siguro itong mga masasamang loob kung sila pa ay mananamantala. Maraming salamat sa inyong oras, PITX Corporate Affairs Head, Jason Salvador.